Kung black, lumaban ka. Kung brown, humiga ka. Pero kung white, aba, magpaalam ka na. Ito ang literal na survival guide para sa mga oso. Kasi ganito yan, ang mga oso, parang mood swings ng kalikasan na may 4 na paa. At kung paano ka makakaligtas sa kanila, pag-usapan natin. Kung grizzly o brown bear, may pag-asa ka pa. Hindi mahilig ang mga to sa patay na pagkain, kaya ang pinakamagandang gawin, magpanggap kang patay at sana magaling ka sa pag-arte dahil para kang nag-audition sa pelikulang. Pero kung black bear, walang kahit anong acting award ang makakapagligtas sa'yo. Walang pakialam to kung patay ka, buhay ka, o nasa gitna ka ng existential crisis, kasama ka pa rin sa menu. Kaya ang pinakamainam, lumaban ka. Magmukha kang mas malaki, sumigaw, ihagis ang kahit anong meron ka. Pero ibang usapan na pangdating sa mga polar bear. Kapag nakakita ka ng isa, ibig sabihin, kasama ka na sa listahan ng hapunan. Sila lang ang mga oso na sadyang nanghuhuli ng tao. Kaya kung kaharap mo na sila, sana may maayos kang life insurance plan dahil ang tsansa mo kasing makaligtas ay parang snowball sa gitna ng Arctic. At tandaan, kayang makaamoy ng oso ng pagkain mula sa milya-milyang layo. Kaya kung nagha-hiking ka na may backpack na puno ng merienda, tandaan mo, naka-place na ang food panda order nila at ikaw ang delivery guy. May mga nilalang na napilitan ng mag-evolve dahil sa mga tao. Una, ang mga elepante. Sa loob ng maraming taon, hinuli ang mga elepanteng may mahahabang pangil para sa kanilang ivory. Dahil dito, mas nakaligtas at nakapagparami ang mga elepanteng walang pangil, na dati bihira lang. Sa mga lugar gaya ng Mozambique, kung saan matindi ang panghuhuli noong panahon ng digmaan sibil, halos 70% ng mga babaeng elepante ngayon ay ipinapanganak ng walang pangil. Pangalawa, ang peppered moth o gamu-gamu. Bago ang Industrial Revolution, mapuputi ang pakpak ng karamihan sa kanila, kaya't madaling nagtatago sa malilinis na puno. Pero nang dumumi at maitim ang mga puno dahil sa usok mula sa mga pabrika, naging kapansin-pansin ang mapuputing gamu-gamu at mas madalas silang kainin. Ang mga itim ang pakpak naman ay mas natago, mas nakaligtas at naipasa ang kanilang genes. Pangatlo, ang mga oso sa Alaska ay matagal nang hinuhuli para sa kanilang makakapal na balat, lalo na ang malalaking oso na siyang pangunahing target. Sa loob ng 50 taon, napansin ang unti-unting pagliit ng kanilang laki. Bukod sa panghuhuli, nakakadagdag din ang pagkasira ng tirahan at pagbabago ng klima sa paliit na sukat ng mga polar bear. At ang huli, ibon. Karaniwan, ang mga lalaking ibon ay humuhuni o umiikot para makaakit ng kapareha. Pero sa maingay na mga lungsod, nahihirapan silang makipag-ugnayan dahil sa matinding ingay. Bilang pag-angkop, naging 30% mas matalim ang tunog ng kanilang huni para mas marinig sila ng malinaw. Marami ang naniniwalang ang mga Thai ay nagtatanim ng papaya para lang sa bunga. Mali, ang tunay nilang pakay ay ang puting dagta na lumalabas mula sa hilaw na papaya. Ang puting likidong ito ay mas bihira pa kaysa ginto at diamante. 10 gramo lang, pwede nang ibenta ng higit $1,000. Siguro nagtataka ka, bakit napakamahal at saan ba ito ginagamit? Kapag ang papaya ay berde at matigas pa, hinihiwa ito ng mga farmers gamit ang matalim na kutsilyo. Agad na lumalabas ang malagatas na dagta. Maingat itong kinokolekta ng mga manggagawa. Kahit mukhang ordinaryo, ang likidong ito ay kasing halaga ng ginto. Ang tawag dito ay papain. Napakahalaga nito sa pandaigdigang merkado, kayang tunawin ang protina at palambutin ang dry skin, kaya ginagamit sa mamahaling skincare products at spot treatments. Ginagamit din ito sa paggawa ng meat tenderizer powders, mga gamot sa pagtunaw, at kahit sa mga operasyon medikal may gamit ito. Ang isang puno ng papaya ay pwedeng ulit-ulit na tapikin taon-taon. Ibebenta rin kalaunan ang mismong bunga, pero kung ikukumpara, mas maraming kita ang galing sa dagta kaysa sa laman. Kaya kung akala mo ay para lang sa prutas ang mga papaya farm sa Thailand, ang totoo, ang pinakamahalagang bahagi, ang papain, ang siyang ibinebenta sa buong mundo.